araw sa ating lahat. Bago tayo patuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong video na ito. Dito natin mapatunayan ang kalupitan, ang kasamaan ng administrasyong ito. Grabe mga kababayan. Itong si General Torre, hindi na ginagalang yung karapatan ni dating Pangulong Duterte. Talagang binabastos. Kulang na lang saktan mga kababayan. May isang video pa tayo na nakita na ayon kay Gerald Torre, kalad ka rin daw niya itong si dating Pangulong Duterte pasakay ng eroplano. Grabe itong tao na ito. Napakalupit. Matindi. Kasi nga yung hangad pala nitong si Gerald Torre ay gusto nitong maging PNP chief. Yan talaga yung kanyang kagustuhan. Kaya ginagawa niya lahat. Nagpapakita siya ng kasamaan kay Pangulong Bongbong Marcos para siya yung susunod na maging PNP chief mga kababayan. Matindi itong video na ito. Alam ko na marami nang nakakapanood nito. Para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakapanood sa video na ito, panoorin nyo ito kung gaano kalupit, kung gaano kasama itong administrasyong ito. At itong mga pulis na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang mga matataas na opisyal ng Philippine National Police mga kababayan. Pati si Kitty Torres hindi na nakaligtas. Talagang hinahablot mga kababayan, hinihila, ayaw palapitin sa kanyang ama. Pati si Vice President Sara Duterte, ito pala yung nag-utos, itong si Gerald Torre, na hindi pwedeng pumasok itong si Vice President Sara Duterte para makita yung kanyang ama bago dalhin ito sa dahig Netherlands mga kababayan, bago isakay ng aeroplano. Ganito kalupit ang administrasyong ito. Ito na nga wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayaw sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be afforded to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Posas, please. Posas. Usasan. Posas. Dali! Posas! Dali! Yan na, sumisigaw na pusas. Napalibutan na ng mga pulis kung pusasan. Kasi pamilya. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung ninyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit pwede dyan? May sasabihin na. Mama, kalma na. Doing orderly and peaceful. Yang mga ganun na reaction ng expected video yan kasi pamilya. O kayo nga sundalo, kasi kayo ko nahuli, ganun
pamilya ninyo. Ayun naman pala pili si Kitty mga kababayan. Mama, kalma ka na. Dito ka. Nandiyan naman tayo sa gobyerno lahat. Kilala mo rin mo ako. Nakisignal. Hindi ka ninyo masabi kung ano ang krimen ko. Kaya nga, simplahin mo ang lahat. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo na. Hindi mo respeto pagka-presidente ko. Tama yun. Huwag yung imbitin na makalakad. Pigilan mo yan dyan. Ayaw ko magsalita na. Sandalan nyo na yun, magtutumbay na yun, sir. Wala ba yung wheelchair, sir? Wala ba yung wheelchair? Okay, sir. Dito upo na. Malas ko naman. Galing ako fiscal. Tapos ganito yung ginagawa ko. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Pitanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. Punta tapos ganunin ninyo yun. Sir, with regards to the proper phone, hindi ito, sir. Hindi ito ang proper phone. Wala judge dito, sir. Pag-usap siya. Wala nga judge dito, sir. Ipag-usap siya. Ano na, sir? Maniwala kami ng petition sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? Wala sa mga yun, sir. It's not in my salary grade, please. Wala yun, sir. Please. Alam mo, huwag naman tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, sir, ito lang, sir. 8:30 na, sir. May hinihintay ako na. Grabe. Grabe. Ako na record. Ako na record. Ako ang humingi ng certificate. Ang anak ko pupunta dito. Hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw na mangyayari yun. Magdadala ng gamit. Ayaw niyo papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ah. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. Sige, sir. Para tapos tayo. Paano mo na lang? Mapapagod na si Presidente, ma'am. Paniwala kayo. Dalawa lang yun eh. Bawal na mga isang Presidente. Hindi nga. Dalawa. Napagod din. Hayaan mo lang. Pagpahinga na siya. hintayin na lang ninyo yung request. Ang hintayin nyo. Hindi mangyayari, sir. Hindi na ayun. Huwag mo na mag-iinay. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit wala mangyayari, sir? I-tape mo lang, i-tape record ninyo kasi... Sir, ang dami na kabigay, sir. Ang dami na kabigay. Oh. I'll go to jail for this, sir. if necessary. Yes, of course. I'll go to hell also for this. Yes, sir. Sige, sir. Kaya anak, mag-decide ako kung dadating ba ang mga anak ko hindi, at kung hindi ninyo pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Maawa ka na lang para na makawala. Kasi yung anak Sir, matapos ito, sir,
Kung hindi matatapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. And Napakasimple lang din. allow me to consult my lawyer who is my daughter. Nakatayo na ako dito sa unit na papasok natin ang ginawa ko. Nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayaw, sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Posas, please. Posas. 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 Dali! Dali! Posas! Dali! Hintayin niyo yung anak. Hintayin niyo yung anak. Hawakan! Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal hawakan. Bawal mo ano yung lawyer. Bawal. Huwag na tayo Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag ba? Nag-uusap pa kami. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na! Halika dito na! Halika dito! Akin na yung anak ko! Don't do it personal. Don't touch it! Akin na lang! Akin na lang! Lahat! Balik na lang! Don't do it personal. Yun ang ano mga kababayan, grabe yung pang-aabuso. Itong si General Torre, pag wala na ito sa posisyon, kawawa ito, hindi ito makapaglakad na mag-isa sa labas. Birdugo itong tao na ito, napakasama ng tao na ito. Vice President ng ating bansa, hindi niya binapapasok, hindi ayaw niya na makausap ni dating Pangulong Duterte man lang kahit saglit bago nila dalhin mga kababayan isakay sa eroplano. Ang tindi ng tao na ito. Nagpapakitang gilas talaga. Bagay mga kababayan, kung gaano ka samang tao yung kanyang amo na si Pangulong Marcos Jr., maasahan na natin na ganon din kasama itong kanyang mga inappoint diyan sa mga posisyon na yan. Talagang sinadya nila yan. Para tayo, para yung gustong magreklamo laban sa kanila, kakasuhan nila kaagad, tatakutin nila kaagad. Ang tindi. Nagmamakaawa na si Ma'am Hanilit na sana maawa naman kayo, papasukin naman ninyo yung anak, si Vice President Sara Duterte, para makita man lang sa huling pagkakataon bago dalhin sa dahig itong si dating Pangulong Duterte. Pero talagang order pala nitong si Diwata mga kababayan na hindi papapasukin si Vice President Sara Duterte. Samantala, no? Nagbigay ng pahayag itong si dating Pangulong Duterte bago ito lumapag doon sa Netherlands mga kababayan, at talagang nakakalungkot yung kanyang mensahe para sa ating mga kababayan, para sa mga kapulisan at sa mga kasundaluhan. Ito na, sabay-sabay natin panoorin. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, doon na Torre.
And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country, and so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Yun ang mga kababayan, kitang-kita natin sa itsura ni dating Pangulong Duterte na talagang pagod. Kasi nga, galing sa Hong Kong, pagdating sa NAIA, inaresto kagad dito, hindi man lang binigyan ng pahinga. Pagkagabi, kagad-agad nila ang inilipad papuntang Dahig. Ang haba ng flight nito mga kababayan. Hindi man lang nila naisip na isang 80 years old na si Pangulong Duterte, hindi man lang nila nirespeto yung ganong edad. Mga kababayan, nakakayak. Nakakalungkot na ganito nangyari sa ating bansa. Sinsya na, no? Yung dati nating sinusuportahan na Pangulo, si Bongbong Marcos, talagang pinagsisihan natin yan. Abot langit. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna At bago tayo magtatapos, shoutout ko lang yung ating mga subscribers dyan. Sinsya na kakalungkot. Shoutout na lang sa lahat, shoutout kay Ma'am Virgin Religious sa Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borby, kay sino ba yung yung taga Boracay na si Sammy Trabajada Cooper ng Boracay. At sa lahat-lahat, God save the Philippines. Hanggang dito lang muna once again. This is Rondy TV mo. Ingat kayo lahat. God bless bawat isa sa atin.